Ang paglalahad ko sa sarili kong pag-aaral. Sa aming panahong papel ay pinili namin ang pag-aaral upang mapalawak ang aming mga kaalaman sa mga karanasan ng mga magagawang mag-aaral. Nang kasalukuyang panahon sa ganitong paraan, kami ang nagsasagawa ng panayam sa napili naming respondente na sa aming palagay ay mayroong kakaibahang kwento ng pagiging isang estudyante. Bukod sa panayam, isinaayos din namin ang mga datos batay sa mga kaugnayan ng pag-aaral at iba't ibang impormasyon aming nakalap. At pagkat ay nakahanda ng gabay ng tanong na may 20 na katanungan. Ang unang bahagi ukol sa aming mga pangunahing impormasyon tulad ng pangalan, edad at paaralan na pinapasukan. Ang ikalawang bahagi naman ay ukol sa aming mga karanasan sa pagiging estudyante. At ang ikatlong bahagi naman ay mensahe ng mga nais ng pasukin ang buhay ng isang manggagawang mag-aaral. Bilang isang estudyante, ako si Glimmer Marbibi, 19 years old, anak ni Alex Marbibi Sr. May karanasan ko sa trabaho at eskwela. Hindi maiwasan ang pagagalitan ka ng iyong boss sa bahay. Minsan iyon ang kasalanan ko, minsan naman ay hindi, pero hindi na lang ako kumikibo. At nagposisensya na lang ako dahil alam ko parte iyon ng aking buhay, ng aking pinili ng landas sa pagmamahal sa akin. Walang nahirapan sa aking asignatura ng siyensyatika at matematika. Patuloy pa rin ang aking pagpupursige na matutunan ko ang mga iyon. Tumatapat naman ang aking pag-aral ng mabuti para sa aking ama. Maraming gawain sa bahay. Si ama, kawawa naman siya pero mabuti naman ang pag-aral ko para kay ama. Mahirap naman mo lang ginikanan pero masakit naman kung ikaw isikway sang mga estudyante o kabataan o walang pirang panusto sa sarili, walang sapat na pira, walang pamilya matakbuan sa oras ng kanyang kapangitian. Ang kanyang malamang karamay at makasaasahan sa buhay ng ama, laging mamamahal. 1.75 ang punto. Makikita natin ang ating mas prioridad. Halimbawa, may quiz sa trigonometry at angles. Bukas makikita natin ang mas may prioridad natin ang trigonometry kaysa English. Kaya naman ito ang ating pag-aralan. Kung ang grade ay inilabas at marka ko sa trigonometry ay 1.25, ay sa English naman ay 1.5. Mas prioridad natin ang English, ang difficulty, at ang target grade ay masisilbing basihan ng ating prioridad. At kung saan ang kakaibang nating pag-aaralan. Simple lamang magawa na tayong mga listahan. Ito ang malaki na maitulong nito sa ating mag-aaral. Mas madali nating kailangan ang pag-aaral sa buhay dahil isang tingin lang ay makikita natin ang dahil prioridad. Mahirap mag-isip ka kung walang sa ginikanan. Huwag rin nating kalimutan ang sapat na pagtulog o pag-reso. Ginagawa tulad lamang sa bayahe o bakanting oras sa eskwela. Isama natin ang pag-erehesyo. Isipin ninyo lagi nawang pagsubok sa buhay, nararapat lamang ang pagtatapos sa pag-aral. Huwag nating kalimutan ang pagdarasal at pagbabasa ng salitang Panginoon. At kailangan natin ang buhay at huwag kayo magwawala ng pag-asa dahil kahit anong mangyari ay nandyan ang Panginoon upang gabayan tayong lahat.